sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, December 2, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. MMDA traffic enforcers extended ang duty hanggang hating gabi para maibsan ang holiday rush. Presyo ng sibuyas mataas pa rin sa kabila ng pinaiiral na MSRP. Babala ng Agri-Department sa retailers, huwag manamantala ngayong holiday season. Mga amyenda ng mga senador sa 2026 national budget sumalang na sa plenaryo. Transparency ipinangako. ICI probe sa maanumalyang infra projects ini-livestream na sa unang pagkakataon. Sa showbiz, Kim Chu kinasuhan ng qualified theft ang sariling kapatid kaugnay sa kanilang negosyo. At libo-libong supporters sumalubong sa homecoming parade ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Extended na ang duty ng MMDA enforcers hanggang hating gabi ngayong holiday season. Ito'y para maibsan nga kahit papaano ang napakabigat na daloy ng trapiko bunsod ng holiday rush. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Patindi ng patindi ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Metro Manila. Walang pinipiling araw, mapa weekday, weekend at holiday. Ang commuter na si Mark, motorcycle taxi ang solusyon sa matinding traffic. Ito po, the best po to. Makakasingit-singit sa traffic po. Mas grabe yun, traffic talaga yun. Pag yung jeep, maipit ka talaga sa traffic. Lalo na kung may nahabol kang oras. Ang motorcycle taxi rider na si Mang Jay, napapakamot ulo na lang sa kung paano mapapabilis ang biyahe ng kanyang mga pasahero. Lalo na pagdating ng hapon, last hour, halos hindi ka na rin makalusot kahit motor eh. Hirap makasingit. Maghanap na lang po ng rota na medyo hindi traffic, kahit medyo umikot, at least hindi sa traffic. Pero medyo malayo lang iikotan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, sadyang tumataas ang bilang ng mga bumabiyahe tuwing Kapaskuhan, kabilang na ang mga namimili sa malls. Kaya bahagi ng kanilang solusyon, extended duty ng mga traffic enforcer. Nasa 2,500 na enforcers po yung nakadeploy. Some of them, we extended yung kanilang duty hanggang 12 o'clock. Kung yung matatandaan, hanggang 10 o'clock lang talaga yung duty ng ating mga enforcers. Panghihikayat ng MMDA sa publiko. In-encourage ko po kayo na planuhin mabuti yung atin pong pagbiyahe. Kung pwede po mag-LRT, MRT at magpangkilit ng bus carousel para po mas konbinyente yung biyahe. Isa pang solusyon na nakikita ng Pangulo ng mga Metro Manila Council ngayong holiday rush. Kinakailangan halimbawa namin mag-clamp ng mga sasakyan. No? The more traffic violations, the more traffic we will experience. So, Tuloy-tuloy naman ang pagbabantay ng MMDA para masigurong magaan ang daloy ng trapiko sa mabuhay lanes ngayong holiday season. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Double time ngayon ang mataas na kapulungan ng Kongreso upang maibalik sa target schedule ang kanilang pagpasa sa 2026 national budget. Muli namang tiniyak ng liderato ng Senado na walang makalulusot na insertions hanggang sa BICAM report na target mapirmahan sa December 16. Narito ang ating balitang A to Z. Matapos maantala ng isang araw dahil sa nangyaring sunog nitong weekend, umarangkada na ngayong December 2 ang Senate plenary sessions para sa 2026 national budget.
Tiniyak ng liderato ng mataas na kapulungan na mailulusot nila ang kanilang bersyon ng pambansang pondo. Kung mamaya, today is Tuesday, easily on Friday, we can approve it on everything. Para pag-print over the weekend, next week, pwede mag-schedule ng bike. Pinawi rin ni Senate President Tito Soto ang takot ng ilang watchdog groups na mauwi sa reenacted budget o extension ng controversial 2025 budget sakaling mabitin sa oras ang budget hearings. Oo, hindi kami mapapayag. Hindi kami mapapayag na reenacted budget. Kanina, isinalang na ng mga senador ang kani-kanilang individual amendments. Kabilang ang mga isinusulong ni Senate Deputy Minority Leader Joel Villanueva na dagdag na 115 million pesos para sa cybercrime prevention. Isinusulong rin ni Villanueva ang dagdag pondo para sa mga programa ng Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, at scholars sa ilalim ng Commission on Higher Education. The Senate President proposed 185 million, Mr. President. That 185 million will cover all 27 SUCs. Yes, Just the same, Mr. President, may I appeal to the body and to the chairperson to increase the budget, Mr. President, not just Bulacan State University, but all SUCs offering School of Medicine, Mr. President. Bukod sa pagla-livestream ng individual amendments para matiyak ang transparency, isinusulong din ng Senado ang Open Bicameral Conference Committee na gaganapin sa Intramuros. Yung current budget po for education na nasa committee report na ngayon po ay nagtatamasa ng pinakamataas na budget sa kasaysayan ng ating bansa, sana po ay hindi mabawasan. Thank you. And I hope all of my colleagues here will stand firm in making sure that this budget is not decreased, neither in our second reading vote or more importantly during the BICAM. Sa December 16, target mapirmahan ng mga kinatawan ng mataas at mababang kapulungan ang BICAM report upang mapirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 national budget sa December 29. Nananatiling mataas ang presyo ng sibuyas sa mga palengke sa pagpasok ng buwan ng Disyembre. Sa kabila ito ng pinaiiral na suggested retail price ng Department of Agriculture. Babala ng DA sa retailers, huwag magsamantala ngayong holiday season. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sisigat dinakdakan ang bestseller sa karinderya ni Nanay Jovita na hindi kumpleto kung walang sibuyas. Pero imbis na pulang sibuyas, puting sibuyas ang sinasahog niya para makamura ng kaunti. Kami, ang presyo lang namin halagang 40 lang eh. Kaya hindi kami nakuha ng mataas na bilhel, bawal sibuyas. Hindi kami nakuha ng ganun na araw-araw. Pag walang sibuyas na mura, pumakalik kami sa mahal. Sa kabila yan ang pinairal na maximum suggested retail price ng Department of Agriculture simula nitong Lunes, December 1. 120 pesos ang MSRP sa kada kilo ng imported na puting sibuyas at imported at lokal na pulang sibuyas. Pero sa price monitoring ng DA sa mga pamilihan sa Metro Manila, lagpas 140 pesos pa rin ang presyo ng kada kilo ng puting sibuyas. Hanggang mahigit 250 pesos naman ang kada kilo ng pulang sibuyas. Ayon sa DA, may tubo na ang importers at retailers sa presyong 120 pesos kada kilo. Gayunman, aminado ang kagawaran na mahina ang supply ng sibuyas ngayong holiday season pero hindi dapat magsamantala ang retailers. Para mas sigurong nasusunod ang umiiral na MSRP, maglulunsad ang market monitoring ahensya sa mga susunod na araw katuwang ang Department of Trade and Industry. Pabor dito si Senate Committee on Agriculture Chairman Francis Pangilinan upang mapangalagaan ang interes ng mga consumer. Tatagal ang pagpapatupad ng MSRP hanggang January 2026. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iniimbestigahan ng Malacanang kung bakit hindi pa nare-remit ng ilang ahensya ng gobyerno ang foreign trip expenses na una nang binayaran ng Office of
the President. Ito ay matapos ngang i-flag o sitahin ng Commission on Audit ang mahigit 14.4 million pesos na hindi pa nakokolektang bayarin mula 2022 hanggang 2024. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kailangan munang alamin ng palasyo kung ano ang nagpaliban sa mga ahensya sa pagbabayad ng airfare at hotel expenses na una nang sinagot ng OP para sa mga umalalay sa presidential travels. Binigyang diin ng COA na ang patuloy na delay sa pagsisettle ay nakakabawas ng pondo para sa operasyon ng Office of the President at naglalagay sa peligro sa posibleng uncollected receivables. Kabilang sa mga biyaheng may hindi pa nababayarang expenses ay ang mga pagbisita ng Pangulo sa China, Japan, US, Europe at Southeast Asia. Ilan naman sa mga ahensyang hindi pa nagsusumiti ng bayarin ay ang BIR, Agriculture, Foreign Affairs, DICT, DILG, gayon din ang DOJ, DMW, DPWH at iba pa. Git ng palasyo, tutukuyin nila ang dahilan ng delay o pagkaantala at titiyaking maisasaayos ang remittance ng mga ito. May mga pagkakataon po kasi na kailangan talaga muna na mag-audit, kailangan na mag-report. So, aalamin po natin sa mga ahensya kung bakit medyo natagalan ang kanilang pag-remit na kanilang mga payments. Sinabi ng Malacanang na ginagamit umano ni suspended Cavite Representative Kiko Barzaga ang pangalan ng Pangulong Marcos para pagtakpan ang kanyang disinformation post o pagpapakalat ng fake news. Ito ay matapos ngang suspendihin ng Kamara si Barzaga dahil sa reckless, offensive at irresponsible na paggamit ng social media. Matatandaang nagpasya ang mababang kapulungan at iginiit na lumabag si Barzaga sa Code of Conduct for Public Officials dahil sa pagpupost ng mga larawang nagyayabang ng yaman. Gayun din ang mga larawan ng mga babaeng nakahubad at mga komentaryong itinuturing na seditious laban sa militar. Gayunpaman, giit naman dito ni Barzaga, sinuspindi umano siya dahil kritiko siya ng Marcos administration na siya namang pinabulaanan ng palasyo. Ayon sa Malacanang, wala raw kinalaman si PBBM sa lewd post at disinformation laban sa AFP. Ayon pa sa palasyo, ginagamit lang ang pangalan ni PBBM para ma-justify ang kanyang disinfo campaign. Sa botohang 249 ang pumabor sa kanyang suspension, 5 ang tutol, 11 naman ang nag-abstain. Sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na nasa Pilipinas pa rin ang pinaghahanap na si Cassandra Lee Ong, ang umano'y representative ng ipinasarang Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ito'y sa kabila ng mga ulat na nakita umano siya sa Japan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, base sa records ng DILG, hindi pa lumalabas ng bansa si Ong at tuloy-tuloy ang paghahanap sa kanya ng mga otoridad. Naglabas na ng 1 milyong pisong pabuya ang DOJ matapos ipag-utos ng Pasig RTC Branch 157 ang kanselasyon ng pasaporte ni Cassie Ong. Gayun din ang mga kasamang akusado na sina Atty. Harry Roque, Ronaldin Baterna, Dennis Cunanan at Mercedes Macabas. Hinikayat din ng ang publiko na agarang isumbong sa mga otoridad sakaling may makakita sa kanila. Matatandaang na-detain si Ong dahil sa umano'y partisipasyon sa illegal online gambling ng Lucky South 99 pero napalaya sa paglipat ng 19th papuntang 20th Congress. Hindi naman din po sa mga kababayan natin ang makakakita kay Cassandra Ong, ipagbigay alam din po agad sa ating law enforcement agencies. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands nitong Lunes, December 1. Ayon kay VP Sara, tinalakay nila ang kalagayan ng kanyang ama, ng kanilang pamilya at ng politika pero hindi nila napag-usapan ang kabiguan ng apelang interim release. Matatanda ang ibinasura ng ICC Appeals Chamber ang kahilingan na ito ng kampo ng dating Pangulong Duterte. Matapos ang ilang buwang espekulasyon na may alitan sa pagitan ng magkapatid na sina Kim Chiu at Lakambini Chiu, kumpirmado ngayong Martes ang problema sa dalawa matapos ngang magsampa ang aktres ng kasong qualified theft laban sa sariling kapatid. Ayon sa mga abogado ng aktres, kasabay ng pagsasampa ng kaso ni Kim ang
pagpapasa nito ng sworn statement, dokumento at ebidensya sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City. Matatandaang may bag business si Kim Chu kung saan bahagi ng management department ang ating niyang silakam. May mga natagpuan din umanong business assets na nawawala, kaya kinailangan ng magsampa ng kaso dahil hindi lang nila kumpanya ang nalalagay sa alanganin, kundi pati hanap buhay ng mga empleyado. Ayon sa abogado at kampo ni Kim, ilang beses nang nagkaroon ng pagkakataong ayusin ang problema sa loob o internally, pero bago humantong sa demandahan. Nahirapan din anya si Kim Chu sa desisyon at sinabi niyang isa ito sa pinakamasakit at mabigat na desisyong ginawa niya sa kanyang buhay. Humihiling ang aktres ng privacy kasabay ng kinaharap na pagsubok ng kanilang pamilya. Susunod, ICI probe sa maanumalyang infra projects. Sa unang pagkakataon, ni-livestream na. At sa palakasan, Alex Ayala at Ryan Baguna sa itinalagang flag bearers ng bansa para sa SEA Games sa Thailand. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, sinimulan na ngayong Martes ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang public live streaming. Unang sumalang si Laguna 4th District Representative Benji Agarao na idinadawit din ng mag-asawang kontratistang Diskaya sa mga tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Ang buong detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Sumalang na sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si Laguna 4th District Representative Benjamin Benji Agarao Jr. na isa rin sa mga idinawit ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa flood control corruption. Siya ang kauna-unahang resource person na pumayag sa live streaming ng pagdinig ng komisyon. Pero mariing itinanggi ni Agarao na may koneksyon o kakilala niya ang mga Diskaya. Hindi ko po alam kung ano po ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Wala po akong masabi kasi nga po, hindi po ako nakaupo doon sa sinasabi nilang panahon. Ayoko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Diskaya sa aking pagkatao. Matatandaang noong September 8, inakusahan ng mag-asawang Diskaya si Agarao na nanghingi umano ng 9 na milyong pisong cash advance para makasecure ng proyekto sa kanyang distrito. Pero buwelta ni Agarao, wala siyang matandaang proyekto o transaksyon kasama ang mga Diskaya. Inamin naman ni Agarao na kilala niyang isang Alvin Mariano ang tinuturong middleman umano sa pagitan nila ng mga Diskaya. Pero kambyo niya, hindi sila close o walang malalim na relasyon sa pagitan nila. Yung Alvin Mariano po, nakikipag-kontrata rin po yun doon sa aming district. Maaari pong nakaharap ko pero hindi ko po siya yung kakilalang kakilala. Aniya, nakilala niya si Mariano noong panahong wala na siya sa Kongreso. Itinanggi rin ni Agarao na nakatanggap siya ng exotic bulldog kapalit ng infrastructure projects gayong mahilig siya sa aso. Kasi may lumalabas na may regalo daw na exotic bulldog. Hindi po ako mahilig sa bulldog dahil po malaway po yun eh. Talaga pong, ang first love ko pong aso ay German Shepherd. Dahil pogi po. Samantala, kwinestyon din ng komisyon ang mga pahayag ni Agarao na hindi siya nakikialam sa proseso ng budget sa kanyang distrito, partikular na sa mga flood control projects. Kasi yung pong mga flood control, hindi po naman project ng congressman yan. Project po yan ng DPWH. Hihita ko lang, wala kayong communication ng DPWH o ng speaker ninyo tungkol sa budget ninyo. Hindi kayo umiimik. Kung lumaki, lumiit. Sa tala kasi ng ICI, maraming malalaking flood control projects sa lalawigan, gaya ng sa Barangay Mulawi na may 93.5 million pesos, 70 million peso river control structure sa Santa Cruz at 48.9 million pesos river control structure sa Pagsanghad.
Binigyan din ng komisyon si Agaraw ng 7 araw para alamin ng mga kontratista at proyekto sa kanyang distrito. Samantala, dumalo rin sa pagdinig ang mga opisyal ng Land Bank para ipaliwanag naman ang pag-validate ng mga transaksyon ng mga kontratista. Question kasi ng komisyon ang anilay red flags sa mga account ng mga kontraktor, gaya ng sa Sims Construction. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Binalaan ng Independent Commission for Infrastructure ang bagong hamon sa pagbabawi ng pondo sa flood control scandal. Matapos mapag-alaman, ang mga umano'y ninakaw na pera ay inililipat sa cryptocurrency. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, mahirap habulin ang crypto assets dahil sa kawalan ng regulasyon at limitado ang jurisdiction ng pamahalaan sa mga foreign exchange. May mga asset din na inililipat sa financial havens sa ibang bansa, kaya kailangan ng mas maraming legal treaties para mahabol ang mga to. Sa kabila ng hamon, tiniyak ng Technical Working Group na maglalabas sila ng mga streamlined system para sa asset recovery o pagbawi. Target ng mga ahensya na pumirma ng Joint Memorandum of Agreement sa susunod na linggo para sa data sharing, cooperation at confidentiality, kasamang paglulunsad ng isang dashboard para sa mas mabilis na case build-up. The basis na nakarecover tayo ng ibang mga USDTs according to AMLAC is just by mere cooperation dahil nakipag-cooperate sa atin yung exchange ng USDT na nakita natin from one of the personalities, I think the Discayas. So na-recover natin yun. Pero yung ibang mga exchanges, kung hindi sila tumugon doon sa pakiusap natin, wala akong tayo magagawa because we don't exercise jurisdiction or regulation over them. Sa ibang balita, humarap sa ombudsman si Dr. Leilani Lacuna, ang kapatid ni dating Manila Mayor Honey Lacuna, para maghain ng kasong graft at usurpation of authority complaints laban kina Manila City Mayor Isko Moreno, ngayon ay Vice Mayor Chia Atienza at 13 pang ibang opisyal ng lungsod. Ayon kay Lacuna, iligal siyang inalis sa pwesto bilang Pangulo ng Liga ng mga Barangay at ex-officio City Councilor na umano'y paglabag sa RA 3019 at Article 177 ng Revised Penal Code. Iginiit niya na may coordinated na effort para patalsikin siya, kabilang ang pag-aabuso sa kanyang approved travel authority, mga katanungan ng City Council sa kanyang honesty at performance at umano'y pressure mula kay Atienza para mag-resign. Anya, hindi ito dumaan sa due process. Bukod sa ombudsman case, naghain na rin si Lacuna at 5 pang barangay chairman ng petisyon sa Manila RTC para ipawalang misa ang kanilang pagkakatanggal sa mga liga ng barangay. Ako po ay nag-file ng kaso laban sa ilang opisyalis ng Maynila dahil po sa illegal na pagpapatanggal po sa akin. Ito po ay hindi dumaan sa due process. Ako po ay ang ex-officio ng City Council ng Maynila dahil ako po ay lehitimong Liga President po ng Maynila. Opisyal nang idineploy ng Philippine Navy ang ikalawang Miguel Malvar class frigate, ang BRP Diego Silang na FFG-077 matapos i-commission ito sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Inaasahang magpapalakas sa maritime domain awareness ng Pilipinas ang BRP Diego Silang, partikular na sa West Philippine Sea at iba pang teritoryo. Ayon kay Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, patunay ito ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya. May habang 160 meters ang multi-role frigate at kayang mag-operate sa anti-surface, anti-air, maging anti-submarine at electronic warfare. Nakatakda namang isalinang BRP Diego Silang o isa lang ang BRP Diego Silang sa balikatan exercises sa susunod na taon. It's a testament of our growing capability in terms of maritime, in terms of defending our country, particularly our sovereignty. BRP Diego Silang is an upgraded version of the former frigate, the Jose Rizal frigate. So it has new systems, modern systems.
Inihayag ng Philippine Olympic Committee ang pagpili kina tennis star Alex Ayala at volleyball star talisman Ryan Bagunas bilang flag bearers ng Pilipinas sa upcoming opening ceremony ng 33rd Southeast Asian Games sa Thailand sa darating na Martes, December 9. Ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, napili ang dalawang atleta dahil sa malaking impluwensya ng mga ito sa sports community at pagiging inspirasyon sa kabataang Pilipino. Nagtapos ngayong taon si Ayala bilang WTA World No. 50 habang naging kapitan ng alas sa Pilipinas sa FIVB World Championship nitong Setyembre si Bagunas. Aabot sa 1,700 Filipino athletes sa SEA Games ang kasali para sa mahigit 500 events sa 50 sports. Samantala, ipinakita na rin ang opisyal na kasuotan ng Philippine delegates sa upcoming SEA Games na disenyo ni Abel Bacudio. Tampok rito ang temang laro ng lahi na sumasalamin sa kulturang Pilipino at diwa ng sportsmanship. Hep-hep, ilang tulog na lang, Pasko na, kaya naman hindi na rin nagpahuli ang taunang Christmas launching ng kilalang amusement park sa Santa Rosa City, Laguna. Pinailawan na ang inaabangang makulay na giant parol na taon-taong inaabangan sa Enchanted Kingdom. Sabay sa indak ng mga ilaw ng EK Parol ang masayang awiting pamasko. Tunay ngang holiday feels na dahil mistulang Christmas Village na rin ang paligid ng theme park dahil sa makukulay na dekorasyon. May special performance din mula Coro Jesu Choir habang kinaaliwan din ng Christmas medley ni Star Magic artist David Young. Namangha naman ang lahat sa biglaang pag-ulan ng snow na lalong nagpadama ng winter magic kahit sa Pilipinas. At syempre, hindi mawawala ang bonggang fireworks display. Sa aming pagbabalik, libo-libong supporters sumalubong sa homecoming parade ni Miss Universe third runner-up Atisa Manalo. Diyan lamang po kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Panalo si Manalo. Yan ang vibes matapos dumugin ng libo-libong fans at supporters sa kanyang homecoming parade sa Maynila at Pasay, si Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Ang detalye sa mainit at masayang pagbabalik ni Atisa sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The pambansang manika is here. Mainit na sinalubong ng sambayan ng Pilipino si Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo matapos ang kanyang laban sa Miss Universe sa Thailand nito lamang November 21. Munyekang-munyeka talaga ang Quezon Province Beauty Queen. Suot ang crystal white silver gown with a crown. Sa kanyang homecoming parade sa Maynila ngayong Martes, December 2, hindi magkamayaw ang fans sa kanyang sobrang asyalang ganda. Mapa estudyante, empleyado o residente, kanya-kanyang abang sa daan, masilayan lang si Atisa. Bumisita rin ng beauty queen sa Manila City Hall at mainit na winelcome mismo ni Mayor Isko Moreno. Dumaan din si Atisa sa kahabaan ng Taft Avenue kung saan kitang-kita ang excitement at saya ng fans sa kanyang Universe Parade na malapiesta ang pagdiriwang. Bakas rin sa mukha ni Atisa ang saya at labis na pasasalamat sa walang sawang pagmamahal, suporta at tiwala ng Pinoy fans sa kanyang naging Miss Universe pageant journey. Sa Pasay City, unstoppable smile pa rin ang fans na masayang sumalubong kay Atisa. Bumida rin ang banda at musiko na lalong nagpasaya ng pagdiriwang. Bukod sa pagiging third placer, winner din sa National Costume Competition si Atisa, kasama ang Beyond the Crown Special Award, kaya mas lalong wagi sa puso ng mga Pilipino. Bago maging kandidata ng Miss Universe ngayong taon, una nang naging pambato ng Pilipinas si Atisa sa mga international pageant, kabilang ang Miss Cosmo 2024 bilang top 10 at Miss International 2018 first runner-up. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Iba nga naman talaga kapag may kasamang cheer, lalo na sa paborito nating sports gaya ng basketball. Ito yung nagpapainit ng game at naglalabas ng galing ng player. Kakabahan ba o maisushoot kaya ang bola? Panoorin. Grabe naman yung buong barangay nanonood. Di siya kinabahan. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Manoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa isang pamosong manunulat at playwright na si Oscar Wilde. Anya, sa panahon ngayon, alam ng mga tao ang presyo ng lahat ng bagay, pero hindi ang tunay na kahalagahan nito. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Nakalibot na ba ang mga bata sa mga paboritong pasyalan? Kung hindi pa, simulan nang magplano ng lakad para sa holiday season. Mayroon na lang 23 days bago ang Pasko. Ako po si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.